Ang mga aralin sa video na ito ay una, ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, halimbawa ng balita mula sa Philippine Star. Ikatlo, mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa halimbawang balita. Dumako na tayo sa unang bahagi ng aralin sa video na ito. Tukuyin natin ang kahulugan ng mga piling salita mula sa akda. Unang salita, pag-amyenda, pagbabago o pagre-rebisa sa isang dokumento, batas, kasunduan, teksto o pulisiya upang ito'y mapabuti, maisaayos at maging mas epektibo. Ikalawang salita, makaakit. Hikayatin ang pansin, interes, pagkagusto o pagnanasa ng iba. Ikatlong salita, naglalayon. Nagnanais, pakay o sadya, layunin, gustong mangyari o gawin. Ikaapat na salita sa ating tala, binabalangkas, pinaplano, ihinahanda, pinagsusunod-sunod. At ang ikalima at panghuli sa ating talasalitaan, itinaguyod, sinamahan, sinuportahan o inasikaso o di kaya tinulungan. Dumako na tayo sa halimbawang balita mula sa Philippine Star. Ito ay sinulat ni Malo Escudero noong Pebrero 13, 2024 mula sa Senado. Ang pamagat, Pinas, bukas sa mga negosyo kahit walang tsa-tsa. Narito na ang kabuuang teksto ng balita mula sa Philippine Star. Kahit hindi magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon o charter change, bukas ang Pilipinas sa pagpasok ng iba't ibang negosyo ng mga dayuhan ayon sa mga senador sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Subcommittee on Resolution of Both Houses No. 6 o RBH 6. Binanggit sa hearing ang pag-amyenda sa Public Service Act o PSA at iba pang kaugnay na batas na naglalayong makaakit ng mga foreign investments. Ipinunto rin ni Senators Sani Angara, Grace Poe, Risa Hontiveros at JV Ejercito ang pag-amyenda sa Foreign Investment Act at Retail Trade Liberalization Act. Sa umpisa ng pagdinig, binalangkas ni Angara ang mga pangunahing elemento ng mga pagbabago na una nang iprinisinta sa pamamagitan ng batas na itinaguyod ni Poe at co-sponsored ni dating Senator Franklin Drilon. Anya, tiniyak ng amendments na ang 60-40 foreign equity limitation ay tumutukoy sa mga essential public utilities tulad ng pamamahagi at paghahatid ng kuryente, petrolyo at mga produktong petrolyo, pipeline transmission system, water pipelines distribution systems, wastewater pipeline systems, seaports at public utility vehicle. Nagpahayag ng pag-aalala ang ilang senador sa sandaling mabuksan ang mga public utilities sa mga dayuhan. Pwedeng tanggalin sa mga Pilipino ang kontrol sa lahat ng sektor na nagbibigay serbisyo sa publiko. Pwedeng makontrol ng ibang bansa ang tubig, kuryente, seaports, gasolina at public utility jeeps natin. Handa ba tayo dito? Kaya ba nating makipagkompetensya sa kanila? Tanong ni Poe sa pagdinig. Nagbabala naman si Hontiveros laban sa mga potensyal na panganib ng mga susunod na kongreso
na ibibigay ang kontrol sa mga state-owned foreign companies na maaaring maging banta sa seguridad ng bansa. Pabor naman si UP Economics Professor Emeritus Raul Fabella na tanggalin ang constitutional restrictions sa foreign ownership. Anya, ang investment rate ng Pilipinas ay kabilang sa pinakamababa sa mga major ASEAN countries. Iyong napakinggan ang tekstong balita mula sa Philippine Star. Dumako tayo sa huling bahagi ng video na ito, ang mga mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa teksto. Tukuyin natin at sagutan ang mga mahalagang tanong na narito. Ano ang paksang tinatalakay sa teksto? Ano ang mahalagang usapin na dapat malaman ng mga mambabasa? Bakit mahalagang malaman ng mga tao ang impormasyon na nasa teksto? Unang tanong, ano ang paksang tinalakay sa teksto? Ang maaari mong gabay na sagot ay, ang paksa ng balita ay tungkol sa pag-amyenda ng batas sa foreign policy. Tinalakay dito na kung sakaling aalisin ang mga restrictions, maaaring magkaroon ng kontrol sa mga public utilities ang mga foreign companies. Pinangangambahan na baka maapektuhan ang mga serbisyong pampubliko kung sakaling mapunta ang kontrol sa mga dayuhan. Ikalawang tanong, ano ang mahalagang usapin na dapat malaman ng mga mambabasa? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay, ano ang mga restrictions na ito? Anong amyenda ang kanilang gagawin? Ang mga epekto na maidudulot sakaling alisin ang restrictions na ito tungkol sa foreign policy. Masama at magandang maidudulot nito sa bansa at mamamayan. Ilan lamang ito sa mga usaping kailangang malaman ng publiko, lalo na't maaaring direktang makaapekto ito sa mga public utilities ng bansa at interes ng mamamayang Pilipino. Ikatlong tanong, bakit mahalagang malaman ng mga tao ang impormasyon na nasa teksto? Ang maaari mong maging gabay na sagot, mahalagang malaman ng publiko ang pinapasok na transaksyon at binabagong polisiya ng pamahalaan dahil nakasalalay dito ang kaayusan at kaunlaran ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Nararapat na maging balanse ang kanilang pasya. Magdudulot ba ito ng kaunlaran o lalong pagkalugmok ng buhay? Unahin sana ang kapakanan ng lahat ng mamamayan bago ang negosyo ng dayuhan upang mabigyan ng pagkakataon ang bawat Pilipino. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.